Gabi-gabi, milyon-milyong senior citizens ang nagigising para pumunta sa banyo. Dahil dito, hindi na sila muling makatulog. May ilan na iniisip na normal lang ito sa pagtanda, at ang iba pa nga ay nagbibiro, tinatawag nila itong kanilang gabi-gabing ehersisyo. Pero heto ang katotohanan, ang paggising ng paulit-ulit sa gabi para umihi ay hindi normal. Isa itong kondisyong medikal na tinatawag na nocturia. At kapag ito'y binaliwala, unti-unti nitong ninanakaw ang iyong kalusugan. Ang kakulangan sa mahimbing na tulog ay nagpapahina ng immune system, nagpapataas ng blood pressure, nagpapahina ng memorya, at nagdaragdag pa ng panganib na matumba kapag bumangon kang antok na antok sa 10 oras ng gabi, mga senior. Isipin niyo ito, nasa gitna ka ng isang magandang panaginip at biglang tumawag ang iyong pantog. Dahan-dahan kang babangon sa dilim, at kapag nakabalik ka na sa higaan, hindi ka na muling makatulog. Pagsapit ng umaga, ikaw ay pagod, iritable, at mahina. Pamilyar ba ito sa inyo? Kung sumasang-ayon ka na madalas itong mangyari, pakitype ng yes sa comments ngayon din. At ipaalam mo rin sa amin kung saan ka nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, o kahit nasa abroad. Gusto naming makita kung nasaan ang ating gintong sustansya family. Ngayon, heto ang kapanapanabik na bahagi. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang simpleng, natural, miracle leaf na kilala na ng maraming Pilipino. Pero hindi alam na makatutulong pala ito para mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Suportado ng pananaliksik at ng mismong Department of Health, ang dahong ito ang maaaring maging susi para maibalik ang mahimbing na tulog mo. Bago natin ibunyag kung ano ito, siguraduhin munang mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito para hindi mo ma-miss ang aming lingguhang health tips na ginawa lalo na para sa mga senior. Manatili hanggang dulo dahil ipapakita ko sa iyo hindi lang ang pangalan ng dahon na ito, kundi pati kung paano ito ihanda ng tama, ang siyensya sa likod nito, at iba pang bonus tips para makatulog ka ng tuloy-tuloy sa gabi nang walang paulit-ulit na pagpunta sa banyo. Mga senior, simulan na natin sa pinaka-basic. Ang medikal na tawag sa madalas na paggising sa gabi para umihi ay tinatawag na nocturia. Ngayon, makinig ng mabuti. Kung minsan ay isang beses ka lang nagigising sa gabi para umihi, maaari pa itong ituring na normal. Pero kung 2, 3, o kahit 4 na beses ka nang nagigising gabi-gabi, iyan ay isang problema na, ayon sa American Urological Association, hanggang 70% ng mga senior ay nakararanas ng nocturia. Ibig sabihin, halos 7 sa bawat 10 kaedad niyo ang hindi nakakatulog ng maayos sa gabi dahil sa madalas na pagpunta sa banyo. Pero heto ang hindi alam ng karamihan, ang nocturia ay hindi lang abala, isa itong babala sa kalusugan. Bakit ito nangyayari? Maraming dahilan. Habang tumatanda, humihina ang ating bladder muscles, kaya't hindi na ito makapag-imbak ng maraming ihi gaya ng dati. Sa mga lalaki, malaking salik ang paglaki ng prostate. Paglampas ng edad 50, maraming lalaki ang nagkakaroon ng tinatawag na benign prostatic hyperplasia o IE, na nagpapahirap sa daloy ng ihi at nagdudulot ng madalas na pag-ihi lalo na sa gabi. May ilan ding may overactive bladder, kung saan ang mga ugat ng pantog ay nagpapadala ng senyas na umihi na kahit hindi pa puno ang pantog. Ang pag-inom ng kape, saa, alak o sobrang daming tubig sa gabi ay pwede ring magpasobra ng trabaho ng pantog habang natutulog. At minsan, iba pang kondisyon gaya ng diabetes, sakit sa bato, heart failure, o mga gamot tulad ng diuretics ang nagpapalala sa nocturia. Kadalasan itong binabaliwala dahil iniisip ng maraming senior na, normal lang yan sa pagtanda. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ito walang epekto. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa depensa ng katawan. Ang putol-putol na tulog ay nagpapataas ng blood pressure at panganib sa sakit sa puso. Ang kulang sa pahinga ay nakakaapekto sa memorya, konsentrasyon, at mood. At ang paggising sa kalagitnaan ng gabi ay nagpapataas ng panganib na madapa at mabalian ng buto. Mga senior, isipin niyo ito,
Ilang beses na ba kayong nagising na groggy, dahan-dahang pumunta sa banyo sa dilim, at muntik-muntikan ng matisod? Malaking panganib ito. Ngayon, hayaan niyo akong tanungin kayo, naniniwala ba kayo na ang paggising sa gabi para umihi ay normal lang sa pagtanda? O sang-ayon ba kayo na ito ay senyales ng kawalan ng balanse sa kalusugan? I-type sa comments ang sagot ninyo at isulat ang not normal kung naniniwala kayong karapat-dapat ang mga senior sa mahimbing na tulog na walang abala. Pinatutunayan din ito ng mga eksperto. Ayon kay Philip van Kerebroek, isang nangungunang urologist sa Europe, ang nocturia ang itinuturing na pinakanakakaabala sa lahat ng urinary symptoms ng mga matatanda, dahil direkta nitong naapektuhan ang kalidad ng tulog at ang sigla sa araw-araw. Ibig sabihin, kung hindi ka nakakatulog dahil sa nocturia, apektado na ang kabuuang kalusugan mo. Bago tayo magpatuloy sa natural na dahon na makatutulong, gusto kong itanong sa inyo, ilang beses kayong nagigising sa gabi para umihi? I-type niyo sa comments 1, 2, 3 o higit pa. Huwag mahihiya, hindi kayo nag-iisa, at ang inyong sagot ay makatutulong sa iba pang seniors na ma-realize na nararanasan din nila ang parehong bagay. Ngayon mga senior, pag-usapan natin ang isang bagay na bahagi na ng ating tradisyong Pilipino sa loob ng maraming siglo, isang simple pero makapangyarihang dahon na tinatawag na banaba leaf. Marami na sa inyo ang nakakakilala sa banaba. Baka narinig nyo na itong ginagamit para sa diabetes, pampapayat, o pampalusog ng bato. Pero ang hindi alam ng karamihan sa mga senior ay ang parehong dahon na ito ay makatutulong din para mabawasan ang pag-ihi sa gabi, kaya mas magiging mahimbing ang inyong tulog. Ang banaba ay galing sa isang puno na ang siyentipikong pangalan ay Lagerstroemia speciosa. Sa Pilipinas, kilala ito bilang bahagi ng tradisyonal na panggagamot. Mismong ang Department of Health ay naglista ng banaba bilang isa sa mga kinikilalang halamang gamot ng bansa. Ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta paniniwala, kundi opisyal na kinikilala dahil sa benepisyo nito sa kalusugan. Anong aba ang espesyal sa banaba? Ang dahon nito ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na corosolic acid. Tumutulong ito para i-regulate ang blood sugar, suportahan ang bato, at pakalmahin ang naiirita na pantog. Kapag maayos ang blood sugar, hindi kailangang magtrabaho ng sobra ang mga bato sa gabi, kaya mas kaunti ang ihi habang natutulog. Mayroon ding anti-inflammatory properties ang banaba, ibig sabihin nakababawas ito ng iritasyon sa lining ng pantog, isa sa mga dahilan kung bakit may ilang senior na nakakaramdam ng tawag ng ihi kahit hindi pa puno ang pantog. Ngayon, ibahagi ko ang sinasabi ng mga pag-aaral. Isang research na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology noong 2006 ang nagpakita na ang extracts mula sa dahon ng banaba ay nakatulong sa pagpapabuti ng bladder at kidney function. Isa pang mas naunang pag-aaral ni A.C. Lee Kakuda noong 1976 ang nagpatunay ng matibay nitong anti-diabetic properties, na hindi diretsong ngunit nakatutulong laban sa nocturia sa pamamagitan ng pagbawas ng sobrang asukal sa ihi. Kaya't hindi lang ito tradisyon, may suporta ito mula sa siyensya at mga eksperto, at ang maganda pa dito, ang banaba ay tumutubo mismo dito sa ating bansa. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling supplements o imported na tsa. Marami ng seniors ang may access sa pinatuyong dahon ng banaba mula sa palengke, o kahit sa mga kapitbahay na may puno nito sa kanilang bakuran. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, nakatikim na ba kayo ng banaba tea? Kung ay type ninyo sa comments, yes, tried, at ibahagi ang inyong karanasan. Kung ngayon nyo lang ito narinig, i-type ninyo, first time, para malaman namin. Tignan natin kung ilan na sa ating mga seniors ang pamilyar sa kapangyarihan ng banaba. At heto pa ang isang mahalagang punto, ang pag-inom ng banaba tea bago matulog ay hindi lang para mabawasan ang pag-ihi. Maraming seniors ang nagsasabi na mas magaan ang pakiramdam nila, hindi bloated, at mas relaxed bago matulog. Dahil bukod sa benepisyo nito sa bato,
Tumutulong din ang banaba na alisin ang sobrang toxins at tubig sa katawan, isipin nyo. Sa halip na tumayo ng 2, 3, o 4 na beses sa gabi para umihi, ano kaya kung inom ka lang ng isang simpleng tasa ng banabatia bago matulog, tapos gigising ka ng masigla sa umaga dahil tuloy-tuloy ang tulog mo? Iyan ang potensyal ng miracle leaf na ito, mga senior. Kung naniniwala kayo na mas ligtas ang natural remedies tulad ng banaba leaf kaysa umasa lang sa synthetic medicines, gusto kong i-type ninyo sa comments, natural is best. Tignan natin kung gaano karami sa inyo ang naniniwala sa healing power of nature. Mga seniors, ngayong alam na ninyo na ang tinutukoy nating miracle leaf ay banaba. Mas tingnan pa natin ng malapitan kung paano talaga ito gumagana sa inyong katawan para mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang pag-unawa dito ay makatutulong para ma-appreciate nyo na hindi lang ito basta-basta halamang gamot, ito ay totoong siyensya na gumagana. Una, tinutulungan ng dahon ng banaba ang mga bato na mas mahusay na pamahalaan ang fluids. Karaniwan, kapag hindi kayang balansihin ng katawan ang tubig at asukal ng tama, napipilitan ang mga bato na maglabas ng mas maraming ihi, at madalas itong nangyayari sa gabi. Ang banaba leaf ay naglalaman ng corosolic acid at iba pang compounds na tumutulong sa mga bato na iproseso ang asukal at dumi ng mas maaga sa araw, hindi sa gabi. Ibig sabihin, pagsapit ng oras ng tulog, mas relax na at hindi na ganoon kaaktibo ang iyong pantog. Ikalawa, ang banaba leaf ay may malakas na anti-inflammatory effect. Maraming seniors ang may iritado na bladder lining nang hindi nila namamalayan. Ang iritasyon ito ang nagbibigay ng maling senyas, kaya't ipinapadala ng pantog ang mensaheng pumunta sa banyo, kahit kaunti lang naman ang laman. Ang pag-inom ng banabatia ay nakababawas sa iritasyong ito, kaya't kalmado ang pantog at nagbibigay lang ng senyas kapag talagang puno na ito. Ikatlo, nakatutulong ito sa blood sugar control. Mahalaga ito lalo na sa mga seniors na may diabetes o prediabetes. Kapag mataas ang blood sugar, sinusubukan ng mga bato na ilabas ang sobrang asukal sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi, lalo na sa gabi. Ang banaba leaf ay nakatutulong na pababain ang sugar, kaya't mas nababawasan ang pressure sa mga bato at mas kaunti ang ihi habang natutulog. Ika-4, ang mismong banabatia ay may banayad na relaxation effect. Isipin niyo na lang ang pag-inom ng mainit na tasa nito bago matulog, mas kalmado ang katawan, napapawi ang pantog, at ang isipan ay nagsisimulang maghanda para sa pagtulog. Parang sinasabihan ang buong sistema mo na panahon na para magpahinga. Isang simpleng halimbawa, isipin niyo ang inyong pantog na parang isang maingay na kapitbahay na kumakatok sa inyong pintuan gabi-gabi kahit wala namang dahilan. Ang banaba leaf ay parang isang mabait na tagapamagitan na nagsasabi sa kapitbahay, maghinay-hinay ka, huwag mong guluhin sila kung hindi naman importante. Ang resulta, isang mahimbing at tahimik na tulog na walang istorbo, kaya ngayon gusto kong marinig kayo, mga seniors. Sang-ayon ba kayo na ang isang natural na dahon na sabay na tumutulong sa bato, sa pantog, at sa blood sugar ay isang tunay na biyaya? Kung ay type niyo sa comments, banaba blessing. At isa pa pong tanong, gusto ba ninyong subukan ang pag-inom ng tsaa na ito gabi-gabi bago matulog para makita kung makatutulong ito sa inyong tulog? Kung ay type ninyo, I will try. Tignan natin kung gaano karami sa ating gintong sustansya family ang handang sumubok nito mismo. Tandaan niyo, ang banaba leaf ay hindi lang basta nakababawas ng pagpunta sa banyo sa gabi, nagbibigay ito ng mas mahalagang bagay. Mahimbing na tulog, mas malakas na enerhiya kinabukasan, at proteksyon para sa inyong pangmatagalang kalusugan. Mga seniors, ngayong alam na ninyo kung paano gumagana ang banaba leaf sa ating katawan, ang malaking tanong ay ito, paano nga ba natin ito ihahanda para mainom tuwing gabi bago matulog? Huwag kayong mag-alala, napakasimple lang nito. Gagabayan ko kayo step by step. Una, ang kailangan nyo ay 5 hanggang 7 pirasong tuyong dahon ng banaba.
Kung wala kayong tuyong dahon, maaari ring gumamit ng sariwa, basta siguraduhin lang na maigi itong nahugasan. Makakabili kayo ng tuyong dahon ng banaba sa mga palengke, sa mga kapitbahay na may punong banaba, o kahit sa ilang herbal shops. Ganito ang paghahanda ng tsa. Kumuha ng maliit na kaserola at maglagay ng humigit kumulang 2 tasa ng malinis na tubig. Idagdag ang mga dahon ng banaba at pakuluan. Hayaang kumulo ng banayad sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ito ang tumutulong para mailabas ang mga healthy compounds mula sa dahon papunta sa tubig. Pagkatapos kumulo, palamigin muna ng ilang minuto, salain ang likido at ilagay sa tasa, handa na itong inumin. Ang pinakamainam na oras para inumin ito ay 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Sa oras na ito, masisipsip ng katawan ang benepisyo at makakalmado ang pantog bago ka mahiga. Mahalagang paalala, iwasan ang pag-inom ng sobrang karagdagang tubig pagkatapos ng tsa. Kapag ginawa ninyo ito, maaari pa rin kayong magising sa gabi dahil napuno ang pantog ng sobrang likido. Kaya't sa alang mismo ang inumin, sapat na iyon. Isa pa, kung umiinom kayo ng mga gamot tulad ng diuretics, insulin, o gamot para sa high blood pressure, mas mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor. Natural ang banaba, pero maaari nitong palakasin ang epekto ng ilang gamot, lalo na yaong nakaapekto sa blood sugar o kidney function. Mga seniors, gusto ko kayong tanungin. Mas gusto ba ninyo ang mga simpleng home remedies na kayo mismo ang nakapaghahanda, imbes na umasa lang sa mamahaling gamot? Kung ay type ninyo sa comments, home remedy, at maging tapat kayo, susubukan ba ninyong gumawa ng tsa ngayong gabi ayon sa mga steps na ibinahagi natin? Kung ay type ninyo, I will say, para malaman namin kung sino ang handa ng kumilos para sa mas maayos na tulog, isipin nyo ang ganitong routine, magpakulo ng ilang dahon sa gabi, uminom ng mainit na tsa. Pagkatapos ay mahiga at makatulog ng tuloy-tuloy, walang istorbo ng paulit-ulit na pagpunta sa banyo. Ganyan ka-powerful ang simpleng paghahanda na ito, mga senior. Alam ko na ang ilan sa inyo ay maaaring nagtataka, totoo ba talaga ito, o isa na namang kwento-kwento tungkol sa halamang gamot? Magandang tanong yan. At ang sagot ay, ang banaba ay suportado ng tradisyon at ng makabagong siyensya. Una, dito mismo sa Pilipinas, opisyal na kinilala ng Department of Health ang banaba bilang isa sa ating mga halamang gamot. Nakasama ito sa Philippine Traditional Knowledge Digital Health Library, ibig sabihin, ito ay pinag-aralan at aprobado para sa mga benepisyo sa kalusugan. Hindi lang basta sabi-sabi ito, kinilala mismo ng ating gobyerno bilang ligtas at epektibong natural na gamot. Pangalawa, pag-usapan natin ang pandaigdigang pananaliksik. Noong 2006, isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Ethnopharmacology ang nagpatunay na ang banaba leaf extracts ay nakatulong sa pagpapabuti ng kidney at bladder function. Pinapatunayan nito ang alam na ng mga Pilipino sa loob ng maraming siglo na ang banaba ay sumusuporta sa urinary health at nakababawas ng sobrang pag-i. Balikan pa natin ang 1996 nang si E.C. Lee Kakuda at ang kanyang research team ay nag-aral tungkol sa banaba at natuklasan nilang ito ay naglalaman ng mga compounds gaya ng corosolic acid na nakatutulong magpababa ng blood sugar at bawasan ang trabaho ng mga bato, kidneys. Para sa mga senior na may diabetes o borderline diabetes, napakahalaga nito. Dahil ang mataas na sugar ang isa sa pinakamalaking dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi, at heto pa ang isa pang mahalagang katotohanan. Sa Japan at India, ang banabatiya ay ginagamit at pinag-aralan din, hindi lang para sa blood sugar control, kundi pati na rin para sa urinary tract health. Ibig sabihin, hindi lang ito tradisyon dito sa Pilipinas, iginagalang at ginagamit din ito sa iba't ibang panig ng mundo. May mga doktor din na nagsasabing ligtas ang banaba para sa pangmatagalang paggamit, kumpara sa ilang synthetic drugs na maaaring makasama sa kidneys at atay. Sa katunayan, ang karamihan sa naiulat na side effects ng banaba ay napakagaan,
gaya ng bahagyang pagbaba ng blood sugar, na sa totoo lang, benepisyo pa nga para sa karamihan ng senior. Mga senior, gusto ko kayong tanungin. Nagtitiwala ba kayo sa mga halamang gamot na Pilipino na ipinamana ng ating mga ninuno, lalo na kung sinusuportahan din ito ng modernong siyensya? Kung i-type ang trust sa comments, isa pang tanong, naniniwala ba kayo na mas maraming Pilipino ang dapat bumalik sa natural na gamutan tulad ng banaba, imbes na umasa lamang sa mahal na gamot? Kung sang-ayon kayo, i-type ang natural healing sa ibaba. Tandaan nyo ito. Kapag nagkakaisa ang tradisyon at siyensya, doon natin natutuklasan ang tunay na makapangyarihang lunas. Ang banaba ay hindi lang paniniwala ng matatanda, ito ay patunay na natural na suporta para sa mga senior na gustong makatulog ng mahimbing sa gabi. Mga senior, ngayong alam na nyo ang kapangyarihan ng dahon ng banaba, dagdagan pa natin ang bisa nito gamit ang ilang simpleng lifestyle tips. Tandaan, minsan isang maliit na pagbabago lang ang sapat para mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Una, subukang bawasan ang pag-inom ng maraming likido 2 oras bago matulog. Hindi ibig sabihin na huwag nang uminom ng tubig. Kailangan pa rin ng hydration. Pero iwasan ang pag-inom ng malalaking baso ng tubig, sabaw o juice bago mahiga. Malaking tulong na ito para mabawasan ang paggising-gising sa gabi. Pangalawa, iwasan ang caffeine at alak sa gabi. Ang mga inumin gaya ng kape, saa, soft drinks, at kahit chocolate ay nakairita sa pantog at nagdudulot ng madalas na pag-ihi. Ang alak naman ay parang diuretic, pinipilit ang kidneys na gumawa ng mas maraming ihi. Mga senior, kung mahilig kayo sa kape sa gabi, subukan na lang itong gawing umaga. Pangatlo, gawin ang leg elevation bago matulog. Maraming senior ang hindi nakakaalam na madalas naiipon ang fluid sa mga binti sa buong maghapon. Kapag humiga kayo sa gabi, bumabalik ito sa sirkulasyon at nagtutulak sa kidneys na gumawa ng mas maraming ihi. Kung iangat ninyo ang mga paa sa loob ng 20-30 minuto sa gabi, halimbawa, humiga at ilagay ang mga paa sa ibabaw ng unan, mababawasan ang tawag ng pantog. Pang-apat, mag-practice ng simpleng bladder training exercises. Isang halimbawa ang Kegel exercises, kung saan dahan-dahan niyong pinipisil ang mga kalamnan na ginagamit para pigilan ang pag-ihi, hawakan ng ilang segundo, tapos pakawalan. Ulitin ito ng ilang beses bawat araw para lumakas ang pantog at mas magkaroon ng kontrol. Pang-5, bantayan ang blood sugar kung may diabetes. Isa ito sa pinakamalaking dahilan ng nocturia, madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag stable ang sugar dahil sa tamang pagkain, ehersisyo, at mga natural na gamot tulad ng banaba, mababawasan ang pressure sa kidneys sa gabi. Mga senior, gusto ko kayong tanungin, alin sa mga tips na ito ang ginagawa ninyo? Mag-comment sa ibaba at i-type ang do this at sabihin kung alin, pag-limit ng fluids, pag-iwas sa caffeine, pag-angat ng paa, o pag-check ng blood sugar. Baka ang sagot ninyo ang magbigay inspirasyon sa ibang seniors na nanonood ngayon, at kung may natutunan kayong bagong tip na hindi nyo pa nasusubukan, ay type ang new for me sa comments. Para makita natin kung gaano karami ang natututo ngayon dito sa gintong sustansya. Isipin nyo ito, pagsamahin ang mga simpleng tips na ito sa inyong nightly banabatia. Iyan ay isang makapangyarihang natural na formula para mabawasan ang pagpunta sa banyo at tuluyan ng makatulog ng mahimbing at payapa. Mga senior, napakahalaga ng bahaging ito. Bagamat malaking tulong ang banabatia at mga lifestyle changes para mabawasan ang pag-ihi sa gabi, may mga pagkakataon na hindi dapat baliwalain ang inyong mga sintomas. Minsan, ang nocturia ay senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan na nangangailangan ng atensyon ng doktor. Kailan ba dapat kumonsulta sa doktor? Una, kung higit sa 3 beses kayong nagigising gabi-gabi para umihi. Kahit sinubukan na ninyo ang mga natural na paraan. Iyan ay senyales na maaaring kailanganin ng masusing pagsusuri ng inyong pantog o kidneys. Pangalawa, kung nakakaranas kayo ng pananakit o hapdi kapag umiihi, posibleng ito ay urinary tract infection.
Kailangang gamutin agad ang impeksyon dahil maaari itong kumalat at makasira ng kidneys. Pangatlo, kung makakita kayo ng dugo sa inyong ihi, kahit isang beses lang, huwag baliwalain. Maaaring senyales ito ng impeksyon, kidney stones, o iba pang seryosong kondisyon na tanging doktor lang ang makakapagkumpirma. Pang-apat, kung bigla na lang lumabas ang nocturia at mabilis na lumalala, ito rin ay red flag. Ang biglaang pagbabago ay maaaring indikasyon ng bagong problema sa kalusugan tulad ng prostate issues sa kalalakihan o hindi kontroladong diabetes sa parehong lalaki at babae. At panglima, kung ang madalas na pag-ihi sa gabi ay nagdudulot ng sobrang pagkapagod, hilo, o panghihina sa araw, ibig sabihin sobra na ang epekto nito sa inyong kalidad ng buhay. Iyan pa lamang ay sapat ng dahilan para humingi ng tulong medikal. Tandaan, mga senior, walang nakakahiya sa paghingi ng tulong. Ang mga natural na lunas gaya ng Banabatia ay malaking suporta, pero makakatulong din ang doktor para matiyak kung may maseryosong kondisyon na kailangang tugunan. Mas mabuti na ang maging maingat kaysa magsisi sa huli. Mga senior, gusto kong itanong, naniniwala ba kayo na mas mabuting magpatingin agad sa doktor ang mga senior kaysa hintayin lumala pa ang sitwasyon? Kung sang-ayon kayo, ay type sa comments, yes, earlier, para makatulong tayong magpalaganap ng kaalaman sa ating komunidad. Ang pag-aalaga ng inyong kalusugan ay nangangahulugang pagsasama ng karunungan ng kalikasan at ng gabay ng makabagong medisina. Kapag pinagsama, mas malaki ang tsansa ninyong magkaroon ng mahimbing na tulog at mas malusob na mga araw. Mga senior, ngayong araw natuklasan nyo na ang paggising ng paulit-ulit sa gabi para umihi, na tinatawag ng mga doktor na nocturia, ay hindi normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ibig sabihin nito ay nahihirapan na ang inyong katawan at pantog. Pero natutunan din natin na may simpleng solusyon na ibinigay ng kalikasan, ang dahon ng banaba, sa pag-inom ng isang mainit na tasa ng Banabatia bago matulog at pagsabay nito sa ilang simpleng gawain tulad ng paglimit ng inumin sa gabi, pag-iwas sa caffeine, pag-angat ng mga paa, at pagpapanatiling normal ng blood sugar. Maaari na ninyong makamtan ang pinakanamimiss ng maraming senior, ang mahimbing na tulog na hindi palaging napuputol ng pagpunta sa banyo. Isipin nyo ito. Sa halip na naglalakad kayo sa dilim 2:00 ng umaga, mahimbing kayong natutulog. At sa paggising ninyo kinabukasan, kayo ay preskong-presko, masigla, mas malinaw ang isipan, at mas malakas ang katawan. Iyan ang regalo ng maayos na tulog, at iyan ang maibabalik sa inyo ng himalang dahon na ito. Pero bago kayo umalis, gusto kong gawin nyo ang 3 bagay. I-type sa comments kung saan kayo nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, o kahit abroad. Natutuwa kaming makita kung gaano kalaki ang ating Gintong Sustansya family. Sagutin ito, gusto ba ninyong magbahagi pa kami ng iba pang natural na lunas na ligtas, abot kaya, at epektibo para sa mga senior? Kung i-type ang more remedies sa ibaba, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up button. Dito lumalago ang ating komunidad at dito rin namin na ipagpapatuloy ang pagbabahagi ng health tips na espesyal para sa inyo, mga senior. Tandaan nyo ito, ang kalusugan ay kayamanan at ang tulog ay gamot. Sa pag-aalaga ng inyong pantog, kidneys, at tulog, inaalagaan nyo rin ang inyong puso, memorya, at ang buong kinabukasan. Kaya mga senior, gawin natin itong ating misyon, matulog ng mahimbing, manatiling malusog, at tamasahin ang mas mahahabang taon ng buhay na puno ng sigla at lakas. Maraming salamat sa inyong panonood, at hanggang sa muli, ito ang Gintong Sustansya, kaagapay ninyo sa kalusugan ng senior at natural na wellness.